Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, labis na nadismaya si Kai nang makita niyang hindi katulad ng maganda at mapagmahal na ina sa card si Lucille. Agad silang nagpakilala sa isa't isang ngunit mabilis na inisip ni Lucille na si Kai ay mukhang hindi maaasahan at hindi matalino. Gayunpaman ay hindi gusto ni Silly ang pagmamaliit ni Lucille sa kanilang master, kaso sinabi ni Lucille na huwag mag-alala dahil lahat ng demonyo ay ganito at hindi nagustuhan ni Silly ang pahayag pero tinanggap na lamang ito. Tinanong niya si Silly kung bakit siya mukhang isang Valkyrie pero kinumpirma niya na siya ay tagapaglingkod ni Kai tulad ni Lucille at nasa sabik siyang makatrabaho siya. Bigla na lang humiling ng pagkain si Lucille kaso tumanggi si Kaido. Sinabing wala pa siyang nagagawa at napansin ni Silly ang kanyang slime na si Mir at doon ay sumali si Lucille upang gawin ang kanyang trabaho. Ginamit niya ang sobrang lakas na atake na tinatawag na Hellfire of Destruction upang wasakin ang slime at pinakain siya ni Kai ng core nito. Subalit humiling pa siya dahil hindi siya nasiyahan at sinabi ni Kai na wala na siyang ibang core. Tinawag siyang kuripot ni Lucille at napipilitang gumamit ng isa pang atake at ito ang Breath of Eresian sa isang goblin na halos natunaw. Ngunit natagpuan ni Silly at Kai na sobrang gross ito upang panoorin. Ibinigay ni Kai ang core kay Lucille na mas nagustuhan ito kaysa sa slime core, iminungkahi ang pag-explore sa mas mababang palapag para sa mga core mula sa mas malalakas na halimaw pero pinigilan siya ni Kaido, sinasabing may mas maraming halimaw sa ikatlong palapag. Hindi nakita ni Lucille na may problema dito kaso iginiit ni Kai na kailangan muna nila ng mga bagong armas at supply, kaya't sumang-ayon siya na makinig sa kanya lalo na pagkatapos sabihan ni Silly na sundin ang kanilang master. Kinabukasan ay nagtungo ang tatlo sa ikatlong palapag at sa pagkakataong ito ay bumili si Kai ng crossbow bilang kanyang bagong armas. Akala ni Silly na bagay ito sa kanya at binanggit ni Kai na medyo mahal ito, pero binanggit ni Lucille na hindi mahalaga ang presyo at nakasalubong nila ang dalawang hellhounds at bumaril dito si Kai kaso hindi niya tinamaan ito kaya inatake siya ng mga hounds. Agad na pinrotektahan siya ni Silly gamit ang isang barrier at pinatay ni Lucille ang mga hounds gamit ang Hellfire Destruction. Pinakain ni Kai si Lucille ng isang core kaso humiling pa siya ng isa pa at muling tumanggi si Kaido, sinasabing wala nang matitira kung kakainin niya lahat. Hindi natuwa si Lucille pero nangako si Kai ng dagdag na core kung papatay pa siya ng mas maraming halimaw. Nagbanta siya na papatayin siya kung sisirain niya ang kanyang pangako na medyo ikinatakot ni Kai at pagkatapos ay nakatagpo nila ang dalawang wild boars. Gumamit ulit si Lucille ng Hellfire of Destruction pero isa lamang ang napatay, kaya't sumugod ang isa pang boar sa kanila at sinubukan ni Lucille na gumamit ng isa pang atake kaso pinigilan siya ni Kai at bumaril sa boar, subalit hindi sapat ang isang bala na ikinagulat ni Kai at siya ay bumagsak. Sinubukan ni Silly na tumulong gamit ang kanyang Divine Lightning at bago pa man niya magawa ay pinatay ni Kai ang boar sa isa pang bala. Pinuri siya ni Silly pero nahanap ni Lucille na nakakahiya dahil natakot siya at bigla na lang napansin ni Kai na umabot na siya sa level 11, at muling humiling ng mga magic cores si Lucille. Pagkatapos nito ay umalis si Kai sa lugar at iniisip na wala siyang kikitain kung patuloy niyang ibibigay ang lahat ng cores sa kanyang mga tagapaglingkod. Sa daan ay narinig niya ang isang grupo ng mga adventurer na nag-uusap at nalaman na tatlong babae sa grupo ang kayang makarating sa ika-6 na palapag ng walang problema. Sa klase ay iniisip ni Kai ang tungkol dito at sigurado siyang kaya rin nilang makarating sa ika-6 na palapag kung magsikap sila. Nangangarap siya ng nagigising tungkol sa pag-angat pa sa dungeon at napansin ng kanyang mga kaklase ang kanyang pagkalito. Nagtataka ang mga kaklase ni Kai kung paano siya naging masaya na gayong hindi pa sila nakakapuntos ng sapat para makapasok sa kanilang nais na paaralan, napag-alaman nilang wala pa siyang napiling paaralan kaya siya maligaya. Ngunit narinig ito ng kaibigan niya at tinanong si Kai kung aling paaralan ang pipiliin niya, di sigurado sa isasagot at tinanong niya kung anong paaralan ang pipiliin nito, sinabi niyang pupunta siya sa Oka Academy at nagtataka kung sasama rin si Kai doon. Hindi pa nakakapili,
sinabi ni Kai na sasama siya na ikinatuwa naman nito dahil muli silang magkakasama sa paaralan at nagtaka si Kai kung bakit siya sobrang saya, napagpasyahan ng kanyang mga kaibigan na huwag sabihin sa kanya para sa kanyang ikabubuti at lumipat ang eksena sa labyrinth, kung saan pinapatay ng mga tagapaglingkod ang lahat ng mga halimaw na kanilang makasalubong isa-isa. Hindi tulad ni Silly ay palaging humihiling si Lucille ng mas maraming course kay Kai at wala siyang magawa kundi sundin siya. Hindi masaya si Silly tungkol dito pero hindi ito napansin ni Kai at gayunpaman, nang tumingin si Silly sa kanya, tinanong niya kung may problema kaso hindi nagsabi ng anuman si Silly. Sa bahay ay napansin ni Kaido na nanunood ang kanyang ina ng isang drama sa TV na may katulad na sitwasyon sa kanyang nararanasan. Habang pinapanood ang drama ay napagtanto niya na malamang ay kinakabahan si Silly dahil sa bagong tagapaglingkod na si Lucille, natatakot na maaaring humantong ito sa isang duelo sa pagitan nila tulad sa drama. Napagtanto ni Kai na magiging problema ito kaya't nag-iisip siya ng paraan para maayos ito. Kinabukasan ay nakasalubong niya ang kanyang kaibigan papunta sa paaralan at napansin niyang pagod siya at matapos makipag-usap sa kanya, nalaman niyang hindi natulog si Kai kagabi kaya't tinanong siya nito kung may problema at nag-alok na tumulong. Sinubukan niyang sabihin ang totoo kaso nagpasya siya na huwag na lang, sa halip ay sinabing ang kanyang dalawang kaibigan ay may nakilalang dalawang babae na may magkaibang personalidad, at ang mas tahimik na isa ay hindi gusto ang isa na may matapang na personalidad. Pagkarinig nito ay iminungkahi ni Kataji na kausapin ang tahimik na babae ng direkta. Sa dungeon ay tinawag lamang ni Kai si Silly at sinabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap ng mag-isa, na mula si Silly kaso hindi natuwa nang malamang gusto niyang pag-usapan si Lucille. Tinanong ni Kai kung ayaw ba niya kay Lucille at itinanggi ito ni Silly na sinabing noong una ay natakot siya dito pero ngayon, alam na niya na wala itong masamang intensyon at sa katunayan ay mabait ito pero iginiit ni Kai na malaman kung may problema si Silly, at binanggit na mahalaga siya sa kanya. Nahihiya na inamin ni Silly na nararamdaman niyang masyadong mabait ang kanyang master kay Lucille at nais niyang maging pareho rin ito sa kanya. Nalilito si Kai dahil ipinakita niyang pareho naman ang pagtrato niya sa kanila, kaso ipinaliwanag ni Silly na mas maraming course at atensyon ang nakukuha ni Lucille. Napagtanto ni Kai na nagseselos ito at nangako na bibigyan siya ng kasing daming course tulad ng kay Lucille at mas kausapin siya mula ngayon. Masaya si Silly sa narinig niyang mga pangako ni Kai at pagkatapos ay sinimulan ni Kai na pakainin ng pantay na bilang ng course ang mga babae. Pinuri ni Kai si Silly para sa kanyang napapanahong atake sa isang halimaw, na naging dahilan para humiling din ng papuri si Lucilia at pinuri rin siya ni Kai na gumawa sa kanya na maging mapagmataas at nakita nila ang isang wild boar na pinabagsak ni Silly, na nagdulot sa kanya ng pag-level up. Napansin ni Kai na malaki ang pagtaas ng mga stats nito at natuwa siya. Binati siya ni Lucille at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng 3 hellhounds na pinatay ni Silly sa isang atake, nakipaglaban ulit sila sa isang wild boar at pinrotektahan niya ang lahat gamit ang isang barrier. Napansin ni Kai na mas matibay na ang kanyang mga barrier at sinubukan na atakehin ni Lucille ang boar, kaso pinigilan siya ni Kai dahil gusto niyang siya ang humarap dito at pinakain niya si Silly ng ilang course na ikinainis ni Lucille dahil hindi siya nakalaban. Malumanay na humiling si Silly ng higit pang course kay Kai, na napagtanto niyang ang pag-level up ay nagdulot din ng pagtaas ng kanyang gana sa pag-consume at ng hapon na iyon, ipinagpalit ni Kai ang mga course para sa pera at napansin ng appraiser na mas kaunti ang dinala niyang course kamakailan na ikinadismaya nito. Kinabukasan ay pinatay ni Kai ang 25 slime sa unang antas ng dungeon at pinuri siya ni Silly, ngunit hindi natuwa si Lucille dahil hindi siya nakalaban at ipinaliwanag ni Kai na hindi siya makakapag-ipon ng magic course kung lalaban din siya at tinanong ni Lucille kung bakit pa siya tinawag ni Kaido, kaso ipinahayag ni Silly ang kanyang kasiyahan na suportahan si Kai. Pinasalamatan siya ni Kai sa kanyang suporta na ikinatuwa ni Lucille at kahit hindi niya ito ipinakita ng hayag, tahimik na sumang-ayon siya na patuloy na susuportahan si Kai at lumipat ang eksena. Siya ay naghahanap sa online ng mas mahusay na gamit at nakakita siya ng isang carbon nanosuit na masyadong mahal para sa kanyang budget. Sa dungeon ay nakatagpo siya ng isang asol na metallic slime na inisip niyang biyaya ng kanyang Diyos. Inaasahan niya ang isang servant card ngunit nagulat siya ng magic orb ang bumagsak at ipinaliwanag niya na magagawa siyang isang mage ng orb na ito, at ginamit ito upang makuha ang water ball skill. Masigla siyang nakatagpo ng isang hellhound at hiniling niya sa babae na mag-cast ng barrier habang inuutusan si Lucille na atakihin ito kung hindi siya tumama.
agad na nagcast ng barrier si Silly kaso hindi nasaktan ng water ball ang Hellhound kaya't tinalo ito ni Lucille. Pagkatapos makita ang performance nito, nadismaya si Kai sa hindi pagiging epektibo ng kanyang mahika at sinubukan na maaliw siya ni Silly at hinahangaan ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika, at biniro ni Lucille na hindi na siya mag-alala tungkol sa inuming tubig at pinagsisihan ni Kai na hindi niya naibenta ang magic orb. Sa gabi ay nakaupo si Kai sa isang parke na malungkot, biglang nakita siya ni Karaji at tinanong kung bakit siya lumabas ng gabi, halos ibunyag niya ang kanyang magic skill ngunit binago ang paksa sa isang nakakadismayang pelikula. Naglakad sila pauwi ng magkasama at nalaman ni Kai na galing si Karaji sa cram school, pinasalamatan niya si Karaji sa kanyang payo na nakatulong sa pagresolba ng kanyang problema kaso nang tanungin ni Karaji kung tungkol ba ito sa kanya ay itinanggi niya ito. Umalis siya at napaisip si Kai kung nagagalit siya, iniisip na baka nagseselos siya tulad ni Silly pero agad niyang binaliwala ang ideya at napagtanto na hindi ito posible. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.